finally guys, dumating na nga itong pinakabagong Suzuki Raider 150 Blade dito sa may LYR Marketing Corporation, Canocotan, Tagum City. At syempre dahil bagong motor, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. At syempre aalamin na din natin yung updated price ng bagong Raider 150 Fi na to. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan itong motor na to. Let's go! So since nandito na nga guys yung pinakabagong Raider R150 Blade, ayan. So iikutan natin itong motor na to. Pero before muna natin ikutan guys, of course, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this Suzuki Raider 150 Blade is still powered by 147cc, 4-stroke, 1-cylinder, dual overhead cam, 4-valve. At ito guys ay may lakas na 13.5 kilowatts at 10,000 RPM and max torque of 13.8 Newton meter at 8,500 RPM. And still this one guys is liquid cooled, kaya naman sa long ride hindi ka na mag-overheat nito. So i-check mo lang yung tamang coolant level ng motor na to para nang sa ganun hindi kayo bigyan ng sakit ng ulo habang nagra-rides kayo. And of course, this one guys ay meron pa ring mechanical 6-speed multi-plate transmission type. At since ito guys ay FI, ito guys ay kayang umabot up to 43.4 km per liter. Pero it may vary pa rin guys sa total hobby ninyo. So, ito na nga yung ating pinakaabang-abang na si Suzuki Raider 150 Blade. So, dito sa front guys, of course, yung makikita mo talagang pagkakaiba niya kumpara doon sa nakaraang version is yung mismong, turn signal light niya. Kung dati kasi yung turn signal light niya, nandito yan. Pero ngayon, buo na siyang, LED headlight. Tapos, nandito yung kanyang turn signal light. So, bulb type 2 guys. So, anong masasabi nyo sa bagong upgrade kay Raider 150 Fi? Habay ba siya? Paki-comment naman sa baba. And then, pagdating naman dito, sa pinaka-suspension niya, still, ganun pa rin naman, walang pinagbago. Dual pat piston brake caliper pa rin naman. Single hydraulic disc, no? So, wavy pa rin siya. At saka, syempre, sa tire naman niya sa front, ito ay mayroong tire size na 70 by 90 by 17 inches. Then, gold mags pa rin. And then, kung mapapansin nyo guys, pagdating dito sa side, ito din yung in-upgrade sa kanya, yung mismong design niya dito. Kasi dati flat lang to, pero ngayon mas pinabrusko na. So, for better aerodynamics yan, and at the same time sa decals, napakaganda ng decals din niya. O, diba? Nag-complement sa color ng mugs niya. So, dito meron siyang Suzuki decals. And of course, yung kanyang dual overhead cam 4-valve. Yung kanyang specs nilagay na sticker dito. And then, ang tawag nga pala sa design dito is air slicing aggressive design. So, for example, ginagamit nyo to, tapos nasa high speed kayo, hindi na masyado babanda yung hangin sa inyo, kundi dadaan na lang dahil nga dito sa kanyang air slicing aggressive design na, binago kay Raider 150 Fi. At kung mapapansin nyo din guys, brusko yung kanyang itsura dito. Tapos, pwede mo itong buksan, pwede din mapaglagyan ng coin purse or di naman kaya gloves ninyo. Astig. Astig yung forma niya dito guys. Comment down below kung naaastigan din ba kayo. And then, dito tayo sa button switches. Of course, ito yung kanyang high beam, low beam. Turn signal light, switch off, plus horn. Sa kabila naman, electric start. And then, ito yung kanyang instrument panel. Digital pa rin. Meron pa rin siyang key shutter dito guys. Mechanical key pa rin yung gamit. And then, eto yung sa side. Of course, nandito yung kanyang cambia, 6-speed pa rin. At syempre, ganun pa rin naman guys. May center stand, side stand, foot peg ng angkas. Same pa rin naman. Decals din, binago din. Tapos may bukasan din dito para sa seat. And then, pagdating dito, meron ding cover pa rin yung chain niya which is plastic pa rin. So sa mga nagtatanong, rear tire size is 1890 by 17 tubeless pa rin. So, dito tayo sa tail. Pagdating naman sa tail guys, ito yung kanyang tail. Meron siyang, of course, turn signal, nakahiwalay din, hindi siya full assembly. So sa kanyang brake light sa likod, bulb type pa rin. So comment down below, anong masasabi nyo dito sa kanyang tail light? Habay ba o wali?
I want to know in the comment section below. Tapos may ilaw pa rin siya ng plaka dito and then naka-reflector pa rin for added visibility during your night ride. Tapos yung plate niya dito. Yung bucho niya, same pa rin naman na design. So may cover pa rin dito pang-protekta sa legs mo or sa legs na angkas mo na hindi ayan mapaso. Tapos single disc and single pat piston brake caliper. At eto nga palang si Raider 150 blade guys. Meron na din siya yung tinatawag na SCAS or Sleeper Clutch Assist System. So meaning pag halimbawa mag-downshift kayo, smooth na lang. Hindi na siya yung parang, alam niyo na yun, parang kumakanyod-kanyod. So pag halimbawa gagamitan niyo siya ng downshifter, smooth na lang yung transition niya. And for me, goods na goods yan sa in-upgrade ni Suzuki pagdating kay Raider 150 Blade Edition. Ayan. So pagdating sa kanyang seat height guys, meron siyang seat height na 765mm at pagdating naman sa kanyang ground clearance, meron siyang ground clearance na 150mm at kayang-kaya itong i-maneuver ng mga kababaihan dahil napakagaan lang nito guys dahil meron lang namang itong timbang na 112 kilograms. At syempre, ito pa rin ay merong fuel tank capacity na 4 liters. So, ito times mo yun sa kanyang average fuel consumption na kiniklaim ni Suzuki ngayon na ayan, 43.4 liters, medyo malaylay na din yung mararating nyo nito gamit ng si Suzuki Raider 150 Fi Blade Edition. So, ayan guys, yung ating brief review dito sa motor na to. So, ngayon, pag-uusapan naman natin yung presyo niya dito sa LYR Marketing Corporation, Kanokotan, Tagum City. So, if ever interested kayo kay Suzuki Raider Blade, eto ngayon guys ay merong spot cash na 130,000. Pero kung gusto nyo hulugan, down payment is 10,010 pesos at monthly sa 3 years na 6,065 at rebates na 200. And aside nga pala sa Pearl Bright Ivory, eto din yung mga available na color dito guys. So pili na lang kayo at syempre meron din silang available na Suzuki Raider ayan, Pro. So this one guys, hindi ko pa nare-review kaya abang-abang kayo dahil gagawan ko to ng review. So ayan, ano yung masasabi nyo sa bagong Raider 150 Blade Edition? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit ito yung i-consider nyong bilhin ngayong taon? At nagustuhan nyo ba yung bagong upgrade sa kanya? Or ano yung masasabi nyo sa bagong motor na to? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung may katanungan pa kayo regarding sa video na to, please just comment down below. At syempre, kung gusto nyo din makapanood ng video na ganito, motorcycle reviews and price update, paki-subscribe na lang ako sa aking channel. And paki-follow na din ako sa aking mga social media accounts, TikTok, Instagram, at Facebook, Langga Gail. So, if ever interested kayo nito guys, ilalagay ko na lang yung full address dyan sa description box para na sa ganon, mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So, ayun na guys, natapos na nga natin ikutan si Suzuki Raider 150 Blade. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian nito kung bakit ito yung i-consider nyo bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. And also, please follow me on my Facebook page, Instagram at TikTok, Langga Gail. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!